Pagkatapos kong graduate sa kolehiyo, nang utang ako para itayo ang nag-iisang pumping station sa ating nayon. Sa loob ng 8 taon, ang sinisingil ko lang ay ang pangunahing bayad sa kuryente. Para lang hindi mamatay sa tagtuyot ang mga taniman ng prutas ng ating mga kababayan. Pero ang resulta, isinumbong ako ng sakim kong tiyuhin at ng isang kumpanya sa agrikultura. Pinagbintangan akong nagnanakaw ng kuryente at nagtatagas ng tubig. Sa pilitan nila akong pinilit na isuko ang karapatan sa pamamahala. Kaya pumirma na lang ako ng isang kasunduan na walang pananagutan. Tinanggal ko ang pangunahing motor na sa akin naman talaga. At nagtayo ako ng isang fully automated na eco farm sa labas ng lungsod. Sa taon ng matinding tagtuyot, nakita ng mga taga-nayon ang napakamahal na smart water bill at ang mga namatay na puno ng prutas sa buong bundok. Idiniin nila ng buhay sa putikan ang mabuti kong tiyuhin. Bago iyon, kalilinis ko lang ng filter ng water pump. Biglang dumating ang tiyo kong si Chin Man Kang kasama ang pinsan ko. At ilang estrangherong lalaki na may dalang mga briefcase, pumasok sila sa pump house. Pagkapasok pa lang ng tiyo ko, nagsalubong agad ang kanyang kilay. Ano bang klaseng makina to? Ang ingay-ingay. Chin Yan, ilang taon mo nang ginagamit itong bomba mo. Napakabagal naman. Yung daloy ng tubig, parang ihilang ng bata sa sobrang hina. Sinasadya mo bang limitahan ng tubig para sa lahat? Si Aling Wang ay kara-rating lang bitbit ang kanyang mga walang lamang balde para pumila. Nang marinig niya iyon, agad niyang ibinaba ang kanyang balagwit. Mataas ang lokasyon ng nayon natin. Hindi na madali para sa bombang ito na iakyat ang tubig. 8 taon na akong naniningil lang ng pinakapangunahing bayad sa kuryente. Magtiis na lang po muna kayo, bubuksan ko na ang daloy ng tubig. Tigilan mo na nga yan. Sabi mo bayad lang sa kuryente ang sinisingil mo. Bakit noong nakaraang buwan, 60 piso ang binayaran ng pamilya ko? Sabihin mo ngang hindi ka nandadaya dyan. At hindi mo lihim na ibinebenta ang tubig sa kabilang nayon. Yung taniman nyo ng prutas ay nasa pinakatuktok ng bundok. Malakas talaga sa kuryente kapag kailangang iakyat ang tubig doon. Ang lahat ng listahan ng bayarin ay nakapaskil sa pader. Ikaw lang ang hindi tumitingin, pero hindi ko maintindihan yung mga pekeng listahan mo. Alam ko na, ninanakawan mo ang pera ng mga taga-nayon. Lahat kayo, makinig sa akin. Ito si Manager Wang ng Green Source Agriculture mula sa syudad. Sabi nila, ibigay lang natin itong bulok na pump house sa kanilang kumpanya para sila na ang mamahala. Agad nilang papalitan ito ng libreng smart irrigation para sa lahat. Ang mga lolo at lola na nag-iigib ng tubig sa paligid ay narinig ang usapan at nagsilapitan lahat. Tumikim si Manager Wang. Mga kababayan, sa modernong pagsasaka ngayon, kailangan na ng makabagong sistema ng patubig. Itong mga gamit ninyo, sobrang luma na, dapat na talagang palitan. Ipaubaya nyo sa amin, papalitan namin lahat ng bago, libre. Kahit nasa bahay lang kayo, makakapagdilig na kayo gamit ang cellphone. Si Aling Wang, na kanina lang ay ang lapad ng ngiti sa akin. Nang marinig ang mga salitang libreng palitan ng bago, biglang umiwas ng tingin. Nagsimula na ring magbulungan ang ibang mga taga-nayon. Libreng upgrade daw. Aba, ang ganda nun. Oo nga. Itong water pump ni Chin Yan, luma na talaga. Minsan nagba-brownout pa. Si Manchang, malayo na ang narating niyan sa labas. Siguradong para sa ikabubuti ng buong nayon to. Imposibleng lokohin niya tayo. Tinitingnan ko ang mga pamilyar na mukha. Sila yung mga kababayan kong sinusuwong ko ang malakas na ulan sa hating gabi para kumpunihin ang mga linya. Para lang mailigtas ang mga puno't pananim nila. Nakikita ko kung paano ang mga ekspresyon nila ay mula sa pagmamasid ay naging pananabik. At sa mga tingin nila sa akin, bumakas pa ang pag-iingat at tila pagkainis. Ang kamay kong nakahawak sa wrench ay unti-unting nanlamig. Kinabukasan, madilim pa, hindi pa ako bumabangon. Tumunog na ang malaking speaker sa nayon. Ang tiyuhin kong si Chin Manchang, seryosong-seryoso sa anunsyo na pinapupunta ang lahat sa barangay hall para sa isang pulong. Ang paksa, ang pagpapatalsik kay Chin Yan at ang pagsalubong sa modernisasyon. Pagdating ko sa barangay hall, puno na ng tao ang bakuran. Nakatayo ang tiyuhin ko sa may hagdanan. May hawak siyang mga nakaprint na papel. Mga kababayan, ang tubig ang buhay ng ating nayon. Hindi natin pwedeng hayaan si Chin Yan na mag-isang sipsipin ang dugo natin. Pati ang kapitan ay lumapit, magkasalikop ang mga kamay sa likod. Chin Yan, ano kasi? Nakita mo na naman ang gusto ng mga tao. Nasa panahon na tayo ng modernisasyon ng pagsasaka. Sa usapang ito, kailangan mong isaalang-alang ang kapakanan ng nakararami. At saka, sinabi ng tiyuhin mo, na kung hindi mo ibibigay ang susi, hindi makakapasok ang Green Source Company dahil baka guluhin mo lang daw sila. Kapitan. Sa loob ng 8 taon, kapag nasa Syra ang mga gamit, sarili kong pera ang pinambibili ko ng pyesa. Kapag may tumatagas na tubo, kahit sobrang lamig ng panahon, lumulusong ako sa nagyayelong tubig para lang kumpunihin. Wala akong tinanggap na kahit isang kasing na tulong mula sa baryo. At ngayon, gusto nyo na akong paalisin. Nagbago na nga naman ang panahon.
May teknolohiya sila mula sa malaking kumpanya. Ano bang pinagkakaabalahan mo riyan ng mag-isa? Huwag ka nang magmatigas pa. Tiningnan ko ang daan-daang tao sa bakuran. Walang kahit isa man lang ang tumayo para magsalita para sa akin. Kahit si Aling Wang, na kahapon lang ay pinupuri ako sa pag-aayos ng water pump, ay ibinaling ang kanyang tingin sa ibang direksyon. Sa lugar na ito, tuluyan ng nanlamig ang puso ko. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang isang kasunduan sa pag-alis ng pananagutan at paghahati ng ari-arian na sinulat ko buong gabi. Inilapag ko ito ng padabog sa mesa ng kapitan. Sige, ibibigay ko ang mga susi. Tutal, sa tingin niyong lahat. Mas maganda ang kumpanya. Kung gayon, pumirma kayong lahat dito at mag-iwan ng thumb mark. Simula sa araw na ito, ang supply ng tubig sa baryo ay wala nang kinalaman sa akin, si Chinyan. Kung magkakaroon man ng tagtuyot o baha sa hinaharap, tumaas man o bumaba ang bayad sa tubig, bahala na kayo sa kapalaran ninyo. Sige, pipirma kami. Huwag mong isipin na kung wala ka, mamamatay na sa uhaw ang buong baryo. Siya ang nang unang mag-iwan ng pulang thumb mark. Sumunod ang pinsan ko, si Aling Wang, at pumila ang buong baryo. Natatakot silang baka mahuli sila at hindi umabot sa kanilang libreng smart upgrade. Nagmamadali silang lahat na pumirma. Habang tinitingnan ko ang mga papel na puno ng pulang thumb mark, ang mabigat na pasan sa aking dibdib ay biglang naduraj. Napalitan ito ng ganap na kaginhawaan. Inayos ko ang kasunduan at tumalikod, naglakad papunta sa pump house. Ang tiyuhin ko at isang grupo ng mga tao ay sumunod sa likod ko na parang binabantayan ng isang magnanakaw. Binuksan ko ang pinto ng pump house. Kinuha ko ang wrench at dumiretso sa pinakaloob ng machine room. Sa harap ng nagtatakang mga tingin ng lahat, tinanggal ko ang high-pressure pulse generator set na nakakonekta sa main pump. Iyon ang nag-iisang pangunahing bahagi na nagbibigay daan sa lumang water pump na ito na mag-akyat ng tubig sa bundok. Ito ay personal kong ari-arian na binili ko noon sa malaking halaga sa tulong ng isang kaibigan. Pero para sa kanila, isa lang itong sirang motor. Nataranta ang pinsan ko at sumigaw, "Atensyon! Guguluhin ni Chinyan yan. Pigilan niyo siya." Huwag niyong hayaang itakas niya ang ari-arian ng baryo. Agad na hamarang sa pinto ang ilang mga residente. Ngumisi ako ng malamig. Inilabas ko mula sa aking bag ang resibo ng generator at ang kasunduang pinirmahan kanina. Idilat niyong mabuti ang mga mata ninyo at tingnan ito. Personal kong binili ang motor na to sa halagang 80,000. Malinaw na nakasulat ang pangalan ko sa resibo. Nakasaad din sa kasunduan kanina na kukunin ko ang mga personal kong ari-arian. Ang gusali ng pabrika at mga tubo na gusto ninyo. Wala akong ginalaw ni isang tornilyo. Biglang natahimik ang lahat, nangingitim sa galit ang mukha ni Tio. Pero dahil sa nakasulat sa papel, hindi siya makapagsalita ni isang kataga. Habang tinatanggal ko ang lumang motor na puno ng grasa mula sa pundasyon nito sa pump house. Tagaktak na ang pawis ko. Kahit na mukhang maraming gasgas at bakbak na ang pintura ng motor na to. Alam ng mga bihasa na ito ay isang industrial grade, high horsepower na motor na may purong copper coil, isa sa mga naunang modelo. Noon, para lang may akyat ang tubig mula sa sapa patungo sa pinakamataas na taniman ng pruta sa buong nayon. Pinuntahan ko ang mga bilihan ng segunda manong kagamitan sa 3 syudad. Gumastos ako ng 80,000 para lang madala ito pabalik. Sa loob ng 8 taon na iyon, kahit gaano pa ka-unstable ang boltahe, kahit gaano pa katagal ang pagbomba ng tubig, hindi ako kailanman binaygo ng matandang kasama kong ito. May bigat na mahigit 100 kilo ang motor. Hindi ko ito kayang buhatin ng mag-isa. Ginamitan ko ng mga tabla para dahan-dahan itong make argus sa likod ng pickup. Bumaon ang magaspang na lubid sa aking palad. Tumulo ang pawis sa aking mga mata na napakakirot. Lijing Ducky, hindi ko na malayang napatingin ako sa labas ng pinto. Sa bakanteng lote sa labas ng pump house, mayroong hindi bababa sa ilang dosenang mga taga-nayon na nakapaligid, si Tio Wang. Si Tio Wang, at ang mga pamilyar na mukha na tinulungan kong kumpunihin ang mga tubo ng patubig kahit hating gabi at umuulan. Lahat sila ay nakatayo sa ilalim ng lilim ng malaking puno ng akasya. Walang ni isang lumapit para tulungan ako. Wala man lang kahit isang nagkunwaring pigilan ako. Lahat sila ay nakatakip ng ilong, na para bang takot na mahawa ng amoy ng langis mula sa akin. Kitang-kita sa kanilang mga mata ang walang halong pandidiri at pag-iingat. Sa sandaling iyon, hawak ng pinsan kong si Chinlei ang kanyang cellphone at walang tigil sa pagkuha ng video sa akin. Hehe, naku po, Chinyan. Dahan-dahan ka lang sa pag-usog niyan. Baka mabalian ka pa ng likod dyan sa bulok mong bakal. Tingnan ninyo, mga kababayan. Ito ang dating hari ng tubig ng ating nayon. 8 taon tayong niloko gamit ang isang bulok na industrial motor. Puro lang amoy ng mabahong langis ang nasa loob niyan. Yung tubig na hinihigop ng ganitong klaseng makina. Sa tingin ninyo, magiging maganda ba para sa mga puno natin? Kaya pala nitong mga nakaraang taon, hindi may benta sa magandang halaga ang mga prutas natin. Nandito pala ang punot dulo ng lahat.
Oo nga, tama si Mankang. Siguradong may heavy metals ang tubig na yan. Matagal na dapat pinalitan yan. Naiinis na rin ako sa ingay ng sirang makina na yan. Sa sobrang ingay, hindi makatulog ang mga tao sa tanghali. Hayaan mo siyang ipahakot na yan agad. Sakit sa mata tingnan. Si Tio Chin Mankang, habang nasa likod ang kanyang mga kamay, ay lumabas mula sa mga tao na parang isang general na kagagaling lang sa isang malaking tagumpay. Sadyang nagsuot siya ng bagong-bagong polo ngayon. Umuumbok ang laman ng kanyang bulsa. Bahagyang natatanaw ang hugis ng ilang pakete ng mamahaling sigarilyo. Yun ang promotion fee para sa pagod niya na kalalagay lang ng mga Tagalayuan Agriculture Company. Sige na Lizzie, tama na ang pag-video. HMP, paalisin na siya at magligpit na ng gamit niya. Chin yan. Hindi sa pinagsasabihan kita bilang tiyo mo. Masyado ka kasing makitid ang isip, hindi ka makasabay sa panahon. Bukas, dadalhin na rito ng Luyuan Agriculture Company yung mga high-tech na smart equipment galing sa syudad. Puro stainless steel ang katawan ng bomba noon. May multi-layer deep filtration pa yan, kaya ang tubig sa hinaharap hindi lang mas malinis at mas sustansya kumpara sa nakukuha dyan sa sirang makina mo. Sila pa, bilang malaking kumpanya, ang mamamahala sa lahat. Kahit ang bayad sa tubig, kalahati ang mura kumpara sa sinasabi mong presyong puhunan. Mga kababaryo, simula ngayon ang gagamitin natin sa ating nayon ay yung standard na ng purified water na iniinom ng mga taga-syudad. Hindi na rin kailangang magpuyat ng lahat para bantayan ang switch. Isang pindot lang sa cellphone. Automatiko nang madidiligan ang mga pananim. Ano ang tawag dito? Ito ang tinatawag na Agricultural Internet of Things. Malapit nang yumaman ang nayon natin. Nang marinig ng mga taga-nayon ang magagandang sinabi ng tiyo, lahat sila ay abotenga ang mga ngiti. Para bang nakikita na nila sa kanilang mga mata ang mga puno na hitik sa ginto pagsapit ng tag-ani. Isang binata, na walang pasensyang dumura sa harap ng gulong ng aking pickup truck. Minamadali akong umalis. Huwag ko raw abalahin ang pagpasok ng engineering truck ng malaking kumpanya sa nayon. Ipinagpag ko ang kalawang sa aking mga kamay. Habang tinitingnan ko ang grupong ito ng mga taong nagmamarunong, tuluyan ng nanlamig ang puso ko. Ang waiver ay nakasulat sa itim at puti, nandoon sa bulwagan ng barangay. Kung yayaman man kayo sa hinaharap o hindi, wala na akong, si Chin yan, kinalaman dyan. Malamig kong binitawan ang mga salitang iyon at binuksan ang pinto ng kotse. Tinapakan ko ng todo ang silinyador. Iniwan ko sa aking likuran ang mga mapanuksong tawa ng aking tiyuhin at ng mga taga-nayon. Pagkaalis ko sa liblib na lugar na iyon, dumiretso ako ng pagmamaneho sa labas ng lungsod. Alam kong itong hawak kong luma at industrial grade na motor. Sa tingin ng iba ay isa lang itong basurang bakal. Pero sa kamay ng isang taong tunay na nakakaintindi sa agrikultura, ito ay isang kagamitan na kayang magligtas ng buhay. 3 buong araw akong nag-ikot-ikot sa labas ng lungsod. Sa wakas, may nagustuhan akong isang malawak na tigang na lupain. Mayroon itong lawak na halos 100 ektarya. Sobrang mura ng upa sa lupang ito, at iisa lang ang dahilan. Tigang, napakalalim kasi ng water level dito sa ilalim ng lupa. Hindi kayang sipsipin ng mga ordinaryong water pump na pang-agrikultura ang tubig. At kahit may makuha man, sobrang kaunti lang nito. Kulang na kulang para pandilig sa ganoong kalawak na lupain. Lahat ng mga naunang umarkila rito ay sumuko dahil hindi nila masolusyonan ang problema sa patubig. Nalugi sila ng husto at napilitang umalis ng hiyang-hiya. Pero wala akong pakialam. Ang unang ginawa ko pagkatapos kong upahan ang lupa, ay nagbayad ako sa isang grupo para magpabutas ng malalim na balon. Pagkatapos, maingat kong inilagay sa pundasyon nito ang luma at purong tansong motor na puno ng langis at dumi. Nang i-on ko ang main switch, ang motor ay umugang ng malalim at malakas. Parang isang mabangis na hayop na kagigising lang. Pagkatapos, isang malakas na agos ng tubig na sinlaki ng braso ng isang matanda ang biglang bumulwak mula sa lalim na 10-10 metro sa ilalim ng lupa. Nang naging sapat na ang supply ng tubig, naging madali na ang lahat ng kasunod. Gamit ang 8 taong naipon kong karanasan sa agrikultura, dagdagan pa ng high horsepower na irigasyon, nagtanim ako ng mga mamahaling organic na cherry at shine muscat na ubas sa murang pulang lupang ito. Ang buhay ko ay parang naka-fast forward. Araw-araw, unti-unti ngunit siguradong papalapit ako sa isang masaganang ani. Samantala, sa aming nayon, nalulunod sila sa pekeng kasiglahan ng modernisasyon. Nagdala ang Green Source Company ng isang bagong water pump na napakaganda tingnan. Ang labas nito ay nababalutan ng make and tab na stainless steel. Puno ito ng mga makukulay na label para sa iba't ibang smart at IoT features. Mayroon pa itong malaking LCD touchscreen. Tingnan pa lang, 100 beses itong mas mukhang kahanga-hanga kaysa sa luma kong motor. Ang tiyuhin ko, bilang siyang nagpasok ng investment, ay biglang naging sikat na tao sa nayon. Para mapanatili ang katapatan niya bilang lokal na hari-harian, doon, ang Green Source Company ay hindi lang siya binigyan ng malaking komisyon, kundi ipinasa pa sa kanya ang kontrata para sa civil works ng paglalatag ng mga tubo sa nayon. Napakaganda ng takbo ng buhay ng pamilya ng tiyuhin ko noong mga panahong iyon.
Araw-araw siyang may kip-kip na maliit na bag at palakad-lakad sa nayon. Ang datingan niya ay parang isang malaking kontratista. Ginamit niya ang perang nakuha niya mula sa pagbebenta sa mismong ikinabubuhay ng buong nayon. Bumili siya ng napakaraming pulang ladrilyo at semento. Nagsimula siya sa pinakapansin-pansing lugar sa gitna ng nayon. Nagpatayo para sa sarili niya ng isang 3 palapag na bahay na may malaking terrace. Pasan-pasan ng mga taga-nayon ang kanilang mga asarol. Puno ng pag-asa nilang tinitingnan ang mga bagong kabit na itim at manipis na tubong plastik sa bukid. Ang mga tubong iyon ay malambot at lumulupi kapag pinipisil. Sinipis ng papel ang pader ng tubo, pero sa bibig ng tiyuhin ko. Ang tawag daw doon ay aviation-grade high polymer material. Nangangarap yumaman ang lahat, sa pag-aakalang hindi na nila kailangang mag-alala pa. At makakagamit na sila ng mura, malinis, at dekalidad na tubig tulad ng sa mga taga-syudad. Pero wala silang kaalam-alam, na ang mga bagay sa tadhanang mukhang libre, ay matagal nang may lihim na katapat na napakataas na halaga. Gumuho ang kanilang magandang panaginip. Nagsimula ang lahat sa araw ng bayaran ng tubig para sa unang buwan. Ang katapusan ng Mayo ay kritikal na panahon para sa pamumulaklak at pamumangga ng mga puno. Kaya palaki ng palaki ang pangangailangan sa tubig. Ang kolektor ng Luyuan Company ay nagpwesto ng isang mesa. Kampante siyang nakaupo sa patio ng opisina ng barangay. May itinayo pa siyang karatula sa tabi. Isinisigaw sa malaking speaker na pumunta na ang lahat para magbayad ng tubig. At i-activate ang kanilang mga Smart IC card. Si Aling Wang ang isa sa mga unang pumunta. May hawak siyang ilang lukot-lukot na pera. Kitang-kita pa sa mukha niya ang tuwa ng isang taong nakalamang. Ay ho, yung lupa namin ay nandoon sa gilid ng bundok. 2 plot lang yun. Dati, noong si Chin Yan pa ang namamahala. Umaabot lang ng 12 o 13 piso ang bill ko sa kuryente kada buwan, pinakamalaki na. Sinabi ni naman Kang. Kalahati lang daw ang presyo nitong dekalidad na tubig kumpara sa dati. Magbabayad muna ako ng 10 piso ngayon. Sapat na siguro to para sa buong buwan, di ba? Ang naniningil ay isang binatang may kulay dilaw na buhok. Hindi man lang siya nagangat ng tingin, habang ngumunguya ng chewing gum. Kinuha niya ang card ni Aling Wang at itinap sa machine na nag-beep. Pagkatapos ay ilang beses siyang nag-type sa keyboard. At may lumabas na resibong mahigit 1 metro ang haba mula sa makina. Wang Chunyan, di ba? Lumabas na ang bill ninyo para sa buwan na to. Ang kabuuan ay 248 piso. Scan o cash. Bayad sa barangay, 228. Iba pang bayarin, 139. Kapag hindi yan nabayaran ng buo, puputulan na kayo ng tubig bukas. Biglang nanigas ang ngiti sa mukha ni Aling Wang. Halos malaglag sa sahig ang iilang pirasong pera sa kamay niya. Inakala niyang nagkamali siya ng dinig. Nanlambot ang kanyang mga binti, halos hindi siya makatayo. Magkano? Mahigit 240. Ay ho, baka naman nagkamali ka lang ng tingin sa decimal point. Pag nanakaw na yan 2 ektarya lang ang lupa ko, tapos aabutin ng 100 piso ang isang patubig. Pasinghal na sigaw ni Aling Wang. Natulala ang lahat ng taong nakapila. Inirapan lang sila ng lalaking may dilaw na buhok. Ale, kahit hindi kayo marunong bumasa, dapat may katwiran pa rin kayo. Malinaw na nakasulat dito. Tingnan nyo ang unang item. 15.00, 5,000, 2,100, 37.00, 1.1.00. Mas mura naman to kumpara sa singil ng isang Chin Yan dati, di ba? Pero, modern at matalinong sistema ng tubo ang gamit natin. Hindi pwedeng puro bayad lang sa tubig ang bibilangin nyo. Pangalawang item. Smart Platform Network Service Fee, 30 piso kada buwan. Pangatlong item. Pay Pipeline Depreciation at Daily Maintenance Fee, 10 piso kada buwan. Pang-apat, dahil nasa bundok ang nayon ninyo. Ito ang Tiered Pressurized Electricity Fee, 60 piso. 15 piso para sa renta ng smart water meter. Bayad sa pagdagdag ng trace elements, 6 na piso. Pag pinagsama-sama mo lahat yan na talaga ang presyo. At isipin nyo, may subsidiya na yan mula sa aming kumpanya para sa mga magsasaka. Kung sa tingin nyo mahal, sana hindi na lang kayo pumirma at nag-FAMWARP noon. Kung mahal, huwag nyong gamitin ang card para buksan ang gripo. Lumayas kayo, ang gripo ay nasa lupa nyo mismo. Kayo ang gumamit, ang mga salitang iyon ng lalaking may dilaw na buhok. Ang mga salitang iyon ng lalaking may dilaw na buhok ay parang isang malutong na sampal, na buong lakas na tumama sa mga mukha ng buong nayon. Kumalat na parang apoy ang balita sa buong nayon. Naintindihan na ng lahat, noong ako pa ang namamahala, ako ang bumili ng motor. Ako ang nagayos ng mga tubo. Ang sinisingil ko lang sa kanila ay ang bayad sa kuryente para sa pagbomba ng tubig, ayon sa pamantayan ng National Grid. Wala akong hiningin kahit isang kasing na dagdag bayarin. Ngayong dumating na ang Luyuan Company.
Ginamit na nila ang paboritong taktika ng mga kapitalista, ang hiwa-hiwalay na bayarin at mga patong na singil. Idinagdag nila ang lahat ng klase ng service fees na gawa-gawa lang ang pangalan. Kung susumayin, ang gasto sa pagpapatubig sa parehong sukat ng lupa ay tumaas ng ilang dosenang beses, kaya nagkagulo ang buong nayon. Galit na galit ang mga residente. Ang mga babaeng taga-nayon na karaniwang nakikipagtalo sa palengke ng matagalan para lang sa ilang sentimong bawas sa presyo ng gulay. Ngayon ay parang dinudugo ang puso sa sobrang panghihinayang. Daan-daang tao ang maingay na nagdagsaan sa sentro ng nayon. At pinalibutan nila ng husto ang itinatayo pang magandang bahay ni Tio Chin Manchang. Chin Manchang, hinayupak ka. Lumabas ka at magpaliwanag ka. Hindi ba't sabi mo mas mura ng kalahati? Ngayon, mas mahal pa ang bayad sa patubig kaysa sa binibili nating bigas. Kasabuat ka ba ng kumpanyang yan para lokohin kami? Noong sandaling iyon, nasa ikalawang palapag si Tio Chin Manchang at tinitingnan ang kanyang malaking terrace. Nang makita niya ang galit ng mga tao sa ibaba, mabilis niyang inayos ang kanyang damit. Lumabas siyang mayabang ang dating, pero sa totoo lang, kinakabahan din siya. Dahil kalalaman lang din niya ang tungkol sa sistema ng paniningil ng kumpanya. Pero tumanggap siya ng 50,000 pisong komisyon mula sa kanila. Kaya ngayon, wala siyang magawa kundi lakasan ang loob at magsinungaling. Anong pinagkakaguluhan ninyo? Bakit ang kikitid ng mga pag-iisip ninyo? Malaking kumpanya ito mula sa probinsya. Yung water pump na stainless steel. Yung mga tubo sa bukid, alam nyo ba kung gaano kalaki ang ipinuhunan nila sa simula? Hindi ba't kailangan nilang mabawi ang puhunan? Bakit ba puro yang maliit na bayarin sa tubig ang tinitingnan ninyo, ha? Dapat tingnan ninyo ang mas malaking kapakinabangan. Yung tubig nila, may kasamang nutrient solution yan. Dumaan yan sa high-tech na pagsasala. Ang tawag dyan, investment. Gagastos kayo ngayon ng ilang daan para sa tubig. Pero pagdating ng taglagas, ang mga prutas ninyo ay lalaking malalaki at makikinang. Kapag naibenta sa malalaking supermarket sa syudad, kikita kayo ng dagdag na 3 hanggang 5 piso kada kilo. Ano lang ba naman yang kaunting bayad sa tubig? Matagal nyo nang mababawi yan ng ilang beses, sobra-sobra pa. Kung dahil sa panghihinayang nyo sa kakarampot na halagang yan ay hindi kayo magdidilig. At sa huli, ang mga prutas ninyo ay magiging kasing liliit lang ng walnut. Kasalanan nyo na yan dahil sa kakitiran ng pag-iisip ninyo. Natahimik ang mga taga-nayon sa mga sinabing iyon ni Tio na may halong katotohanan at kasinungalingan. Kahit na masakit sa kanilang kalooban, tiningnan nila ang mga tubong nakalatag na sa bukid. At inisip ang kontratang napirmahan na nila. Wala na silang paraan para umatras. Tutal, nakuha ko na rin ang lumang water pump. At ang bunganga ng balon ay isinara na ng Green Source Company. Wala nang magagawa, ang lahat ay napilitan na lang na kimkimin ang kanilang hinanakit. Para makatipid, nagsimulang maghigpit ng sinturon ang mga taga-nayon. Yung tubig na dapat sana ay sagad kung idilig. Ngayon, 10 minuto lang ang lakas ng loob nilang buksan. Para lang mabasa ng kaunti ang lupa, tapos agad nang tinatanggal ang card. Dati, 10 araw ang pagitan ng dilig. Ngayon, pilit na pinapatagal hanggang kalahating buwan o kahit 20 araw. Hindi nagsisinungaling ang mga puno ng prutas, hindi sapat ang tubig. Yung mga dahon na dapat sanay sariwang-sariwa, nagsisimula ng manilaw at matuyo ang mga gilid. Yung maliliit na bunga sa sanga, paglaki hanggang sinlaki ng barya, hindi na lumalaki pa. Isang mabigat at puno ng pagkabalisa na pakiramdam ang bumabalot sa buong nayon. Tahimik na lang silang nagdarasal na sana'y umulan ng malakas ngayong taon. Para makatipid sa napakamahal na bayarin sa tubig. Pero ang hindi nila alam, walang pinipili ang tadhana. Isang-100 taong tagtuyot na kayang ubusin ang yaman ng buong nayon. Ang napakamahal na bayarin sa tubig ay palihim na papalapit. Kalagitnaan ng Hulyo, dumating na ang tagtuyot sa tag-init na minsan lang sa 100 taon nangyayari. Sa loob ng 45 araw, wala ni isang patak ng ulan ang bumagsak mula sa langit. Yung maliit na sapas sa nayon na dati pinaglalabhan. Kalahating buwan na ang nakalipas ay tuyot na, at ang natira na lang ay ang bitak-bitak na lupa. Pati ang mga isda ay natuyo na, noong mga nakaraang taon sa ganitong panahon. Ito ang pinakakritikal na yugto ng pamumangga ng mga puno. Hindi pwedeng mawalan ng tubig kahit isang araw. Pero ngayong taon, dahil sa malabang pirang tiered na singilan ng Green Source Company, walang sino man sa mga taga-nayon ang nangahas na magdilig ng husto. Ang unang tinamaan ay ang pamilya ni Aling Wang na may taniman sa gitna ng bundok. Ang 2 ektarya nilang taniman ng mansanas na siyang ikinabubuhay ng buong pamilya. Ang mga dahon ay nagsisimula ng manilaw at kumulot mula sa mga gilid. Sa isang magaang na pagpisil lang ng kamay, nagiging pulbos na ito. Yung mga berdeng bunga sa sanga na dapat sana'y sinlaki na ng walnut. Ngayon ay tuyong-tuyo na parang buto na binalutan ng lumang balat ng puno. Sa isang dampi lang, sunod-sunod na itong nalalaglag. Napaupo si Aling Wang sa nagiinit na lupa. Habang hinahampas ang kanyang hita, humagulgol siya ng malakas. Wala na lahat. Panginoon, gusto mo na ba kaming mamatay? Ito pa naman ang pambayad sa dialysis ng asawa ko para sa mga susunod na buwan.
Ito ang matrikula ng apo ko sa high school sa bayan pagdating ng Taglagas. Para makabili ng pataba. May utang pa ako sa kooperatiba na 20,000. Kung hindi pa madidiligan, kung mamamatay sa tuyot ang mga punong ito. Ang buong pamilya ko ay mapipilitan na lang na. Ang pag-iyak ni Aling Wang ay parang isang hudyat. Tuluyan nitong sinira ang tibay ng loob ng lahat ng taga-nayon. Hindi malaman kung sino ang sumigaw ng malakas sa bungad ng nayon. Hindi na bale kung ano ang mangyari. Kahit maubos pa ang lahat ng yaman sa pagbabayad ng tubig. Kailangan munang mailigtas ang mga puno. Daan-daang pamilya ang parang nababaliw. Lahat sila'y nagtatakbuhan papunta sa kani-kanilang taniman ng prutas. Namumula ang mga mata ng lahat. Walang pakialam sa anuman, inilabas nila ang Smart C card na dati itinuturing nilang simbolo ng high-tech. Nanginginig ang mga kamay na idinikit ito sa card reader. Ang tunog ng pag-swipe ng card ay walang tigil na umalingaw-ngaw sa bawat tuyong burol. Daan-daang gripo ang sabay-sabay na binuksan ng todo ng mga taga-nayon. Lahat sila ay nakatitig sa itim at manipis na plastic na tubo sa lupa. Naghihintay na damaloy ang mamahaling tubig na may nutrisyon. Pero ang tanging narinig mula sa tubo ay ilang mahihinang tunog ng hangin. Pagkatapos, hirap na nagbuga ang gripo ng 2 beses ng madilaw na tubig na may halong putik. At tuluyan ng huminto, kahit isang patak ng tubig ay wala nang lumabas. Anong nangyayari? Ang tubig, kakakarga ko lang ng 800 sa card ko ah. Bakit walang pressure ang tubo dito sa akin? Kahit hangin, wala. Ang mga taga-nayon ay hindi mapakali na parang mga langgam sa mainit na kawali. Iniwan nila ang kanilang mga asarol at sama-samang tumakbo pababa sa pangunahing pump house. Bago pa man sila makalapit, naamoy na nilang lahat ang isang napakatapang na amoy ng sunog. Iyon ang nakakasulasok na amoy ng balat ng cable ng kuryente na tuluyan ng natunaw. Sa loob ng bagong tayong magandang pump house, ang water pump ng Green Source Company na may makintab na aluminum alloy na kaha, ay gumagawa ngayon ng isang napakahinang ugong. Ang buong katawan nito ay sobrang init na ramdam mo ang alon ng init kahit malapit ka pa lang. Noong ako pa ang namamahala, iyong luma at industrial grade na motor na may purong copper coil. Malakas ang power, malaki ang torque. Kahit na ang daan-daang ektarya ng buong nayon ay sabay-sabay na buksan ang gripo. Kaya pa rin itong itulak ang tubig mula sa ilalim ng lupa hanggang sa tuktok ng bundok. Pero para makatipid sa gastos at kumita ng malaki ang Green Source Company, itong dinala nilang tinatawag na high-tech na water pump, ay isa lang palang minadaling binutingting na produkto na may pekeng power rating. Karaniwan, kapag mga 10 pamilya lang ang salit-salitang gumagamit ng drip irrigation. Kaya pa nitong dalhin, ngayon na daan-daang gripo sa buong nayon ang sabay-sabay na binuksan. Biglang nawala ang pressure sa loob ng mga tubo. Itong dekalidad na motor ay direktang napunta sa isang matinding estado ng sobrang karga sa pagbomba ng tubig. Bilis, ibaba ang main switch. Putulin ang kuryente. Sisubog yan. Ngunit huli na ang lahat. Isang malakas at nakabibinging pagsabog ang narinig mula sa loob ng pump house. Sinundan ito ng sunod-sunod na nakasisilaw na asul na kislap ng kuryente na sumambulat sa gitna ng maitim na usok. Ang mamahaling water pump na ipinagmalaki ng husto ni Tio Chin Manchang ay tuluyan ng sumabog. Ang pag-asa ng daan-daang pamilya sa buong baryo ay kasabay ring naduraj. Kinabukasan, maaga pa lang, si Manager Wang, ang regional head ng Luyuan Company, lula ng isang bagong-bagong itim na kotse, ay marahang pumasok sa baryo. Ginamit lang niya ang dulo ng kanyang makintab na sapatos na katad para basta na lang sipain ang mga nasunog na piraso ng water pump na para na lang banta ng basura. Si Tio Chin Manchang ay sumalubong na parang nakakita ng sariling ama. Manager Wang, sa wakas ay dumating na rin po kayo. Itong makina, bigla na lang pong sumabog kahapon. Wala na po kaming mahigop na tubig. Tingnan niyo po. Matindi po ang tagtuyot, hindi na po makapaghintay ang mga puno ng prutas. Magpadala na po sana ang kumpanya ng engineering team para magdala ng bagong makina at mapalitan na po ito. Palitan ng makina, Chin Manchang. Sira na ba ang ulo mo? Basahin niyo nga mismo ang manual. Noong binibigyan kayo ng kumpanya ng mga card, paulit-ulit naming ipinaalala sa inyo na ang ganitong klaseng precision equipment ay talagang hindi pwedeng sabay-sabay na i-on ng overloaded. Isa itong malubhang paglabag sa patakaran. Itinuturing itong sinadya at malisyosong pagsira. Isang intelligent IoT device na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 ay sinira lang ng mga tulad ninyong PROMD. Tapos ngayon, gusto nyo pang palitan yan ng kumpanya ng libre. Akala nyo ba nagkakawang gawa kami rito? Pagkarinig nito ng mga taga-baryo, nagkagulo na sila. Anong ibig mong sabihin kami ang Samira? Tagtuyot kaya lahat kailangang magdilig. Dati, yung sirang makina ni Chin yan. Kahit daan-daang pamilya ang sabay-sabay gumamit, hindi naman nasira. Halata namang peke at depektibo ang makina ninyo. Oo nga, nagbayad kami ng napakalaking maintenance fee. Bakit hindi nyo aayusin tong nasirang gamit pandilig?
Manahimik kayo. Gusto niyong pag-usapan natin ang batas, ha? Sige, dumaan tayo sa kontrata. Kayo mismo ang sumire sa equipment dahil sa maling paggamit. Gusto niyong maibalik ang supply ng tubig. Pwede. Pag-ambag-ambagan ng buong baryo, bawat pamilya, ang bayad para sa nasirang pump at ang halaga ng pagbili at pag-install ng bago. 300,000 lahat-lahat. Pangalawa, para maiwasan na muli kayong gumawa ng kalokohan at manira, nagdulot ng pagkalugi sa kumpanya. Ang tinatayang singil sa tubig para sa ikalawang kalahati ng taon, bayad sa maintenance ng pipe network at bayad sa serbisyo ng network platform. Sa kabuuan ay 200,000. Kailangang bayaran ng maaga at isang bagsakan sa account ng kumpanya. Sa kabuuan ay 500,000. Bank transfer sa kumpanya, kapag natanggap na ang bayad, saka papalitan ng bomba. Magkulang ng isang kasing, manigas kayo. Ang mga puno ng prutas sa buong bundok ay magiging panggatong. 500,000. Ang napakalaking halagang ito ay parang isang hindi nakikitang bundok, na dumadigan ng mariin sa dibdib ng bawat residente. Dahilan para biglang bomb alert ang nakakabinging katahimikan sa lugar. Ang napakataas na singil sa tubig nitong mga nakaraang buwan ay some aid na sa kanilang kakarampot na ipon. Ngayon, kahit pambili ng pestisidyo at pataba ay utang pa sa tindahan. Huwag nang pag-usapan ng 500,000, kahit 50,000. Kahit isanlapan nila ang lahat, hindi nila iyon mapagkakasya. Manager Wang. Hindi naman ito pag-aayos ng water pump ah. Gusto mo kaming patayin. Hindi naman ganito ang napag-usapan natin noong pumirma tayo ng kontrata. Si Man Kang, nangako yan. Sabi niya may after-sales service ang malaking kumpanya ninyo. Kapag nasira ang equipment, sagot ninyo ang pag-aayos. Napatingin ng ilang residente kay Chin Man Kang. Sa mga sandaling iyon, nataranta na rin si Chin Man Kang. Ang taniman niya ng prutas ang pinakamalaki. Isang araw lang na walang tubig, libo-libo agad ang malulugi sa kanya. Wala na siyang pakialam sa hiya. Hinawakan niya ang manggas ni Manager Wang. Manager Wang, paring Wang. Hindi naman ganito ang sinabi mo noong kumakain tayo. Itong equipment, malinaw na mumurahing binili mo para lang kumita sa patong. Paano mo yan isisisi lahat sa mga kababayan namin? Niloloko mo ako. Ako, niloloko ka. Biglang iwinaksi ni Manager Wang ang kamay ni Chin Man Kang. Mula sa kanyang briefcase, inilabas niya ang isa pang orihinal na kontrata na may matingkad na pulang thumb mark. At direktang inihagi sa mukha ni Chin Man Kang. Oh, tingnan ninyong lahat. Tingnan ninyong mabuti. Itong si Chin Man Kang ninyo. Para lang makuha ang 100,000 pisong komisyon sa promotion mula sa kumpanya. Kusang loob siyang naging co-guarantor. At pumirma pa siya sa kontratang ito na may pandaraya. Malinaw na nakasulat sa Article 7, Section 3 nanograms kontrata. Sa oras na masira ng komunidad ang equipment dahil sa maling paggamit. At hindi makapagbayad ng danyos. May karapatan ang Luyuan Company na direktang habulin ang guarantor na si Chin Manchuan. Pagkasabi ng mga salitang iyon, ang daan-daang pares ng mga matang dating puno ng kawalan ng pag-asa ay biglang napako kay Chin Manchuan. Namutla si Chin Manchuan na parang papel. Nanginginig ang buong katawan niya na parang dahon sa hangin. Ang tanging inisip lang niya noon ay ang makuha ang 100,000 pisong kickback para makapagtayo ng magarang bahay. Ni hindi man lang niya tiningnan ang mga partikular na probisyon sa kontrata. Masaya lang niyang itinatak ang kanyang thumb mark. Ikaw. Nagsisinungaling ka, paninirang puri yan, promotion fee yun. Hindi ko naman talaga naintindihan kung ano yung joint guarantee na yan. Hindi naintindihan. Nakasulat yan sa papel, at nandyan ang thumb mark mo, Chin Manchuan. Pumunta ka sa korte at sabihin mo sa hukom na hindi mo naintindihan. Bibigyan ko kayo ng 3 araw para makalakam nitong 500,000. Pagkatapos ng 3 araw at wala pa rin ang pera. Ang demanda mula sa legal department at ang court seizure order ay tiyak na darating sa mga kamay mo, Chin Manchuan. Sumakay na sa kotse si Manager Wang at umalis. Naiwan ang daan-daang galit na mga taga-nayon. Pinagkaguluhan at pinalibutan nila ang mag-amang Chin Manchuan. Isang buong araw at gabi na sinisigawan at minumura si Chin Manchuan ng buong nayon sa harap ng kanyang bahay. Ang bagong tayong 2 palapag na bahay ni Tio Chin Manchuan na gawa sa pulang tisa ay winasak ng mga taga-nayon hanggang sa maging mga durog na bato na lang. Nagsindi ng siga ang mga taga-nayon sa labas ng kanilang tarangkahan. At binitiwan ng pinakamatinding pagbabanta. Chin Manchuan, sa loob ng 3 araw, kung hindi mo maibibigay ang 500,000 para sa pag-aayos ng water pump. At kung hahayaan mong mamatay sa uhaw ang mga puno ng buong nayon, uunahin naming sunugin itong walang kwenta mong bahay. Ang pinsang si Chin Lei, na wala ng matakbuhan, ay nagtago sa ikalawang palapag ni hindi magawang buksan ang bintana. Itay, hindi na tayo pwedeng maghintay lang ng ganito. Papatayin talaga tayo nitong mga magsasakang ito. Walang tubig sa nayon natin, pero si Chin yan, mayroon.
Narinig ko sa mga nagdadala ng gulay sa lungsod. Yung tigang na lupa na nirentahan ni Chin Yan sa labas ng lungsod. Ginawa na raw niyang parang ecological farm. Tawagan lang natin siya. Hilingin nating umuwi siya para tulungan tayo sa problema. Sa ganoong paraan, hindi na natin kailangang bayaran ang 500,000, hindi ba? Oo, tama. Tawagan mo si Yan. Ako ang tiyuhin niya. Magkadugo pa rin kami. Hindi niya maaaring panoorin lang na mamatay ang tiyo niya. At sa mga sandaling ito, sa banquet hall sa pinakamataas na palapag ng pinakamagarbong hotel sa city center. Nakasuot ako ng isang perpektong custom-made na suit. Nakatayo sa ilalim ng maningning na crystal chandelier. Dito ginaganap ang Provincial Summit para sa modernong agrikultura at supply chain integration. Bilang isang pangunahing kumpanyang suportado ng syudad, kalalagda ko lang ng kontrata sa pinakamalaking fresh food supermarket chain sa buong bansa. Isang taunang exclusive supply agreement na nagkakahalaga ng 30 milyon. Hawak ko ang isang baso ng champagne at nakikipag-usap sa CEO ng supermarket group na nasa harapan ko. At sa sandaling iyon, nag-vibrate ang personal kong cellphone sa aking bulsa. Dala ang aking baso. Tumalikod ako at pumasok sa tahimik na VIP lounge sa labas ng banquet hall. Pinindot ko ang answer button. Anong kailangan mo? May malaking problema sa nayon. Sumabog yung water pump ng Luyuan Company. 2 araw na ngayong walang tubig. Mamamatay na ang lahat ng puno ng prutas sa buong nayon. Lahat ng mga taga-nayon, nag-aabang ngayon sa labas ng bahay natin. Chin Yan. Bilisan mo, dalhin mo na rito yung luma mong makina para iligtas kami. Basta't bumalik ka at mapaandar mo ang tubig. Kalimutan na natin ang lahat ng nangyari noon. Ikaw na ang magpresyo sa tubig. Oo, yan. Alam kong nagkamali si Tiyo, nabulag lang si Tiyo noon. Naloko ako ng walang pusong kumpanyang yan. Hindi mo naman ako pwedeng hayaang mamatay, di ba? Tiyo mo ako, kung hindi ka babalik. Talagang ililibing ako ng buhay ng mga taong ito. Chin Man Chang, Chin Lei. Matatanda na ba kayo? At mas masahol pa sa aso ang memorya ninyo. Noong araw na umalis ako sa nayon, sa harap ng daan-daang tao. Yung kasulatan ng voluntaryong pag-abswelto at paghahati ng ari-arian. Sino ang nangunang mag-thumb mark doon? Noon, minura niyo ako, sinabing kumikita ako ng maruming pera. Para lang makuha yung 100,000 kickback. Walang alinlangan niyo akong itinaboy na parang basura. Tapos bigla kayong sumipsip sa mabahong paan ng kumpanyang yan. Noong umalis ako, malinaw na nakasulat yan, itim sa puti. Mula ngayon, ang supply ng tubig sa nayon ay wala nang anumang kinalaman sa akin, si Chin Yan. Chin Yan. Hindi ka pwedeng maging ganito kawalang puso, buhay ito ng daan-daang tao sa buong nayon. Kaya mo bang panagutan yan? Huwag mong gamitin ang buhay ng mga kanayon para gipitin ako. Noong una, noong nilagay nila ang mga thumbprint nila, para sumali sa Heijiin, may nagatubili ba sa kanila? Sumali sa Heijiin, agad kong ibinaba ang tawag ng walang pag-aalinlangan. At muli kong inilagay sa blacklist ang bagong SIM card na ito. Pagkatapos ay tinulak kong buksan ang malaking pinto, at dumagundong ang palakpakan sa loob ng conference hall. Yun ang mga bigating negosyante na nagdiriwang sa pagkakasara ng isang kasunduan. Samantala, ilang dosenang kilometro ang layo, sa tigang na kabundukan. Pilit na hinawakan ng mga taga-nayon si Chin Man Kang. At pinilit siyang ilagay ang kanyang thumbprint. Napilitan siyang isang laang natitira niyang taniman ng prutas at itong wasak na bahay. Sa buong nayon bilang kabayaran. Tay, may naisip na akong paraan. Kailangan lang nating pumuslit sa farm ni Chin Yan sa kalagitnaan ng gabi. Kalasin yung lumang motor at dalhin pabalik dito para ikabit. Kinaumagahan, kapag nagkatubig na ang buong nayon, sino pa ang hahabol sa atin para maningil? Baka nga pasalamatan pa tayo ng lahat dahil sa pagliligtas natin sa buong nayon. Ang baluktot na pangangatwirang ito ni Chin Lei ay nakapagbigay pa sa desperadong si Chin Man Kang ng isang kakatuwang pag-asa. Nanginginig niyang dinukot sa bulsa ng kanyang damit panloob ang huling ilang libo at isiniksik sa kamay ni Chin Lei. Lizzie, samantalahin mo kapag nag-aantok na sila sa hating gabi. Umakyat ka sa bintana sa likod, pumunta ka sa bayan at maghanap ng ilang matatapang. Kahit anong mangyari, dalhin mo pabalik sa akin ang motor na yon. 2:00 ng madaling araw na iyon. Nagbayad ng malaki si Chin Lei para umupa ng 2 tambay sa bayan na walang magawa sa buhay. Sakay ng isang van, lihim silang pumunta sa labas ng aking Tianyan Ecological Farm sa labas ng lungsod. Sa kanilang imahinasyon, ang farm ay napapalibutan lang siguro ng barbed wire. May isang kubo para sa tagabantay, at kailangan lang nilang putulin ng alambre. At isakay ang motor sa sasakyan. Walang sino man ang makakaalam, pero ang hindi nila alam, ang kinakaharap nila ay hindi na isang tradisyonal na taniman ng prutas, kundi isang napaka-moderno,
At high-tech na kumpanya sa agrikultura na may ari-ari ang nagkakahalaga ng 10 milyon. Hawak ni Chin Lei ang isang malaking hydraulic cutter. At sunod-sunod niyang pinutol ang pinakalabas na bakod ng farm. Pagkatapos, kasama ang dalawang tambay, dumiretso sila sa water pump house na may sariling temperature control sa gitna ng farm. Dali, yung motor na purong tanso. Kilala ko ang base niyan. Tanggalin niyo ang mga tornilyo at kunin yan. Pero sa mismong sandaling ikinabit ng isa sa mga kasamahan niyang magnanakaw ang wrench sa bolt ng motor. Sa buong kalangitan ng farm, sabay-sabay na umilo ang 16 na set ng high-intensity security searchlights. Ang nakabubulag na puting ilaw ay ginawang parang araw ang paligid. Dahil sa tindi ng liwanag, napahiyaw sa sakit si Chin Lei at ang mga kasama niya. Agad nilang tinakpan ang kanilang mga mata, at pagkatapos, isang napakalakas na security alarm ang bumasag sa tahimik na gabi sa labas ng syudad. Nakabibingi ang lakas ng tunog. Bago pa man makabawi sina Chin Lei mula sa nakabubulag na ilaw. Pinalibutan sila ng mahigpit ng mahigit 10 profesional na security personnel na nakaunipormeng itim mula sa lahat ng direksyon. Huwag kayong kikilos. Halos lumipad ang kaluluwa ni Chin Lei sa takot. Nanlambot ang kanyang mga binti, at diretsyong napaluhod sa maputik na damuhan. Pagkalipas lang ng 15 minuto, kinuha na ng mga pulis si Chin Lei. Pero bago siya dalhin, nakasuot ako ng mamahaling silk na pantulog. Kasama ang aking sekretarya at ang hepe ng security. Dahan-dahan akong lumabas mula sa office building. Nang makita ako ni Chin Lei, para siyang isang taong nalulunod na kumakapit sa huling pag-asa. Wala siyang pakialam sa lahat at nagsimulang sumigaw ng hysterical. Chin Yan, dali, ipaliwanag mo sa kanila. Kapatid mo ako, titingnan ko lang naman ang mga equipment mo. Hindi to pagnanakaw, magpamilya tayo, mga ginoo. Ako po si Chin Yan, ang legal representative ng Tianyan Agricultural Technology Company. Ito po ang aming legal officer. Siya na po ang ganap na kakatawan sa kumpanya para makipagtulungan sa inyong investigasyon. Agad na humakbang pasulong ang legal director na nasa likuran ko. Iniabot niya sa pulis ang isang makapal na hard drive at ilang dokumentong may pulang selyo. Magandang araw po, officer. Ito po ang kumpletong surveillance footage at ang asset valuation report para sa equipment. Itong high-pressure pulse motor na pilit nilang tinatanggal ay hindi ordinaryong kagamitan sa bukid. Ito ay isang core power component na kami mismo ang nag-develop at ipinapatent ng aming kumpanya. Ang nakatalang assessed value ng system na ito ay 450,000 yuan. Sinira ng mga taong ito ang aming security system. May dala silang mga profesional na gamit, at pilit itong kinakales. Ito ay malinaw na kaso ng planadong pagnanakaw ng isang grupo. Dahil ang item na sangkot ay isang core asset ng kumpanya. Sa oras na makalas ito, maaaring matuyo at mamatay ang libu-libong ektarya ng ating mga pananim dahil sa pagkawala ng tubig. Ang posibleng pagkalugi sa ekonomiya ay aabot sa milyon-milyon. Hindi ito isang ordinaryong kaso lang. Ito ay isang malubhang kaso na may napakasamang intensyon. Napakalaki ng epekto nito, at may intensyon pang guluhin ang produksyon at operasyon ng kumpanya. Anumang palusot mo. Saka mo na sabihin, pasok. Chin Yan. Wala kang puso, makakarma ka rin. Ang balita tungkol sa pagkakakulong kay Chin Lei. Kinabukasan ng umaga ay kumalat na sa baryo. Ang balitang ito, para kay Tio Chin Man kang na halos gumuho na ang mundo. Ay parang binagsakan ng langit at lupa, para makalakam ng pera pambayad sa abogado para mapalaya ang kanyang anak. At para na rin harapin ang paniningil ng mga taga-baryo at ng Green Source Company. Wala siyang ibang pagpipilian kundi pitasin ang lahat ng mga mansanas sa buong bundok na hindi pa talaga hinog. Mga reject na mansanas na kahit ibon ay ayaw top-in. Pilit niyang pinitas ang lahat, at napuno ang 3 malalaking truck. Sinubukan niyang dalhin ang mga basurang ito sa pinakamalaking bagsakan ng mga sariwang produkto sa lungsod para subukan ang kanyang swerte. Sa kanyang limitadong pag-iisip, maraming tao sa syudad, at basta't napakababa ng presyo. Laging mayroong mga maliliit na negosyanteng naghahanap ng mura na papatol dito. Pero hindi niya alam na matagal nang nagbago ang panahon. At lalong hindi niya alam na ang pinakamalaking supplier ng bagsakang ito ay ako, ang taong siya mismo ang nagpang-iyes mula sa baryo. Noong umagang iyon, napakaingay at magulo sa Jiangnan Fresh Market. Si Chin Man Kang ay nakatayong marungi sa gitna ng trading hall. Nagmamakaawa at hinihila ang isang supermarket purchasing manager na nakasuot ng suit. At ayaw itong bitawan, Manager Leo. Boss, maawa na po kayo, kunin niyo na po ito. Ito po ay mga purong natural na mansanas mula sa bundok. Kahit na medyo maliliit sila ngayong taon dahil sa panahon. Pero ang presyo ay siguradong napakamura. Hindi ko ibebenta ng porkahon, kikiluhin ko na lang. 30 sentimos, hindi. 20 sentimos na lang kada kilo.
Kahit magkano na lang po ang ibayad ninyo. Pwede nyo na pong kunin pati yung truck. Hoy, matanda, naliligaw ka yata. Ginagawa mong tambakan ng basura ang pinaka-high-end na bagsakan sa buong probinsya. Itong mga panindang reject na kahit baboy hindi kakainin. May lakas ka pa ng loob na dalhin dito sa palengke. Kapag ito nailagay sa mga estante ng aming supermarket chain. Paano na ang pangalan ng supermarket namin? Ang mga nagdaraang tindero at driver ng refrigerated truck ay napahinto. At nagsimulang magtawanan at magturo-turo. Hoy, matanda, mukhang nababaliw ka na sa pera, ano? Hindi mo ba tinitingnan kung anong klaseng produkto ang mabili sa merkado ngayon? Imulat mo nga yung mga mata mo at tingnan mo. Anong standard ang hinahanap sa high-end market ngayon? Tumingala si Chin Man Kang, sinundan ang daliri ni Manager Leo. Sa isang dambuhalang screen, paulit-ulit na ipinapalabas ang isang dekalidad na promotional video ng isang kumpanya. Sa video ng Tianyan New Agriculture, ang mga fully automated na sprinkler system ay lumilikha ng bahaghari sa ilalim ng sikat ng araw. Ang mga tubo ng water at fertilizer integration system ay dinidiligan ng may eksaktong sukat ang bawat pulgada ng lupa. Mga kumpol-kumpol na matataba at bilugang shine muscat grapes, nasa ilalim ng high-definition na camera ay nagpapakita ng siglang nakakatakem. At sa dulo ng promotional video, taunang eksklusibong kasunduan sa supplier, ang founder ng Tianyan Agricultural Technology Group, si Chin Yan. Biglang nanigas ang buong katawan ni Chin Man Kang. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Nakita mo na. Yung mga organic na prutas na galing sa Tianyan Agriculture. Yun ang tinatawag na mabenta. Hindi pa man napipitas, binili na lahat sa mataas na presyo ng mga malalaking supermarket. Itong 3 truck mo ng basura. Kahit ibigay mo pa ng libre at sagutin ang delivery, walang kukuha niyan. Iwinagayway ni Manager Leo ang kanyang kamay na parang nagtataboy ng langaw. Tumalikod siya at akmang aalis na, nang bigla. Biglang nagbago ang itsura ni Manager Leo, napalitan ng isang ngiting puno ng paggalang at pagsisipsip. Nagmamadali siyang sumalubong patungo sa transparent glass corridor sa itaas ng trading hall. Doon matatagpuan ang VIP conference room na inilaan ng market management para sa mga top-tier na kliyente. Tulalang sinundan ng tingin ni Chin Man Kang ang direksyon kung saan tumakbo si Manager Leo. Sa likod ng dambuhalang soundproof na salamin ng VIP room. Nakita niya ang ilang mga big boss na naka-business suit na nakaupo sa paligid ng isang mahabang lamesang gawa sa mahogany. At ang nakaupo sa pinakadulo, ay ako. Kahit na napapagitnaan kami ng maingay at magulong mga tao sa trading hall. Nagtagpo ang mga mata namin ni Chin Man Kang. Hindi ko siyang initian na parang isang nagwagi. Hindi rin ako nagpakita ng galit o paninisi. Tinitigan ko lang siya ng isang beses gamit ang isang napakatahimik at walang emosyong tingin. Yung tingin na, parang nakatingin lang sa isang hamak na alikabok sa gilid ng daan. Nagsimulang manginig ng husto ang mga labi ni Chin Man Kang. Bigla niyang hinawakan ng mahigpit ang kanyang dibdib. At humiyaw ng isang napakalakas at desperadong sigaw. Pagkatapos ay bumaliktad ang kanyang mga mata, at bumagsak siya sa tumpok ng kanyang mga nabubulok na mansanas na umaamoy asim. Na-stroke si Chin Man Kang at naparalisa. Nang dumating ang legal team ng Green Source Company, nakahiga pa rin siya sa kanyang sira-sirang bahay. Muling hinarang ni Manager Wang, kasama ang kanyang collection team at may dalang sapina, ang pasukan ng nayon. Hinukay na nila ang mga tubo sa bukid para ipambayad utang. Pero hindi pa rin ito sapat para mabayaran ang sinasabing 500,000 pisong multa sa paglabag sa kontrata. Sa pagkakataong ito, inilabas ni Manager Wang ang tunay niyang kasakiman. Naglabas siya ng makakapal na kasunduan sa pagsasanla ng lupa, at pinilit ang buong nayon na pumirma. Kung hindi kayo makakapaglabas ng pera, ay pambayad ninyo ang karapatan ninyo sa inyong mga taniman. Kapag pumirma kayo, ang daan-daang ektaryang lupain na ito ay magiging pag-aari na ng aming Green Source Company. Pwede kayong umalis sa nayon na ito, o manatili at maging arawang trabahador para sa aming kumpanya. Namutla ang mga mukha ng daan-daang taga-nayon. Napaupo sa lupa ang mga matatanda at humagulgol ng malakas. Kapag nawala ang kanilang lupa, para na ring nawala ang kanilang buhay. Mahigpit na niyakap ni Aling Wang ang titulo ng kanilang lupa. Humahagulgol siya sa sakit. Hepe, hindi tayo pwedeng pumirma. Kapag pumirma tayo, magiging mga pulubi tayong walang matitirhan. Hindi pwedeng pumirma, kung kinakailangan, ibubuwis ko na ang buhay kong ito. Mga kababayan, sumama kayo sa akin, pupunta tayo sa syudad. Hihingi tayo ng tulong kay Chin Yan. Sa buong mundo, siya na lang ang makakapagligtas sa atin. Sa gitna ng matinding kawalan ng pag-asa, wala nang halaga ang dignidad. Nag-ambag-ambag ang ilang dosenang kinatawan ng nayon para sa kanilang huling pamasahe. Umupa sila ng 2 luma at kalawanging truck, at naglakbay ng 3 oras sa gitna ng nanunuot na hangin ng taglagas. Hanggang sa makarating sila sa labas ng gate ng aking Tianyan Agricultural Technology Group sa labas ng syudad. Chin Yan, Boss Chin, naparito po ang mga kababayan ninyo para lumuhad sa inyo. Nang makita ng sekretarya ko ang eksenang ito sa monitor, at tumakbo para iulat ito sa akin.
Nakaupo ako sa conference room at binabasa ang ulat tungkol sa agrikultura at panahon sa buong probinsya. Naglakad ako papunta sa bintana, at tinanaw ang grupo ng mga taga-nayon na sabay-sabay na nakaluhod sa sementadong daan sa labas ng gate. Ang kanilang mga noo ay nakadiin sa malamig na semento. Ang kasakiman nila noon ay matagal nang dinurog ng aral ng katotohanan. Isinuot ko ang aking trench coat. Kasama ang pinuno ng legal team at ilang security personnel. At itinulak ang malaking electric gate para lumabas. Nang makita nila akong lumabas, tumayo ang hepe ng nayon habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Yan. Alam na po naming nagkamali kami. Niloko kami ni Chin Man Kang at nang walang konsensyang kumpanyang iyon hanggang sa maubos ang lahat ng aming ari-arian. Pati ang mga lupa namin ay malapit nang mawala, sana po'y maging bukas palad kayo. Iligtas niyo po ang ating baryo. Kahit pagawin niyo kaming parang baka at kabayo. Basta't may salba lang po natin ang mga lupa. Hepe ng baryo. Noong tinatakan niyo ng thumb mark ang kasulatan para pilitin akong umalis, natatandaan kong sinabi ko na ang buhay, kamatayan, kasawian, at kasaganahan ay nasa kamay ng tadhana. Para lang sa kaunting peking pakinabang. Basta-basta nyo na lang ipinagkatiwala sa mga manloloko ang buhay ng buong baryo. Hindi nyo lang niyurakan ang lahat ng pinaghirapan ko. Niyurakan nyo rin ang sarili nyong daan para maka-atres. Itong mapait na bungang ito ay dapat lang na kayo mismo ang lumunok. Pero, sa lupang iyon nakahimlay ang mga ninuno ng pamilyang Chin. Nakahimlay ang aking ama. Kayang-kaya kong itakwil si Chin Man Kang. Pero hindi ko kayang panoorin ang baryong sinilangan at nagpalaki sa akin. Naubusin at sirain ng mga kapitalistang manloloko na nagtatago sa likod ng high technology. Xiao Yan. Handa kang tulungan kami. Hindi ako nagkakawang gawa. Isa akong negosyante. Kung gusto niyong tulungan ko kayo. Simula ngayon, lahat ng patakaran sa baryo, ako ang masusunod. Mr. Zhang, sabihan mo ang convoy, dalhin ang lahat ng ebidensya at dokumento. Sumunod kayo sa akin pabalik sa baryo. Ngayon, gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na ang kininang lupa ng bayan ko, ni Chin Yan. Makalipas ang isang oras, 5 itim na van ang dumating na may dalang di matatawarang bigat. Maraingal na pumasok ang mga ito sa compound ng village hall. Direkta nilang hinaranggan ng collection team ni Manager Wang sa loob. Bumukas ang pinto ng sasakyan, bumaba ako suot ang aking formal na suit. Sa likod ko ay 2 magagaling na abogado na nakasuot din. Nagulat muna si Manager Wang nang makita ko. Pagkatapos ay nakilala niya ako bilang bagong bigating pangalan sa larangan ng agrikultura sa probinsya. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, pero pinilit pa rin niyang maging kalmado at lumapit sa akin. Oy, di ba't ito si Mr. Chin ng Tianyan Group? Mukhang matagumpay kang nagbalik sa iyong bayan, ah. Pero ngayon ang araw ng legal na paniningil ng aming Green Source Company. Plano mo bang makialam sa isang normal na prosesong legal? Paniningil ng utang. Manager Zhang, basahin mo sa kanya. Ayon sa opisyal na pagsusuri ng Provincial Bureau of Quality and Technical Supervision, ang tinaguriang Intelligent IoT Water Pump na ibinenta ng inyong kumpanya sa aming nayon ay may panloob na motor na isa palang ni-renovate na motor mula sa mga basurang pang-industriya. Bagamat may sertipikasyon, ang power rating sa nameplate nito ay pinalobo ng 300%. At hindi rin ito nakakuha ng 3C Mandatory Safety Certification. Ito ay isang ganap na huwad na produkto. Kalokohan, mayroon kaming kontrata. Ngumisi ako ng malamig. Dahil sa paggamit ng inyong kumpanya ng mga pekeng produkto para sa mapanlinlang na advertisement. Panloloko para pumirma sa isang hinyang contract at iligal na pagdaragdag ng mga hidden fee. Kayo ay pinaghihinalaan sa isang malaking kaso. Ang aming Tianyan Group ay opisyal ng kumakatawan sa lahat ng mga taga-nayon para magsampa ng kaso. Dagdag ng aming legal head na si Lan na nasa likuran ko. Ay dadagdag ko pa. Lalaban na ng aking legal team ang kasong ito hanggang sa dulo. Hanggang sa mabaklas namin ang huling sapin ng kumpanya ninyo. At may pasok ang inyong legal representative sa kulungan para magtahi. Ngayon, dalhin mo ang mga tao mo at lumayas kayo sa nayon ko. Tiningnan ni Manager Wang ang aking legal team na handang-handa sa likuran ko. Pagkatapos ay tiningnan niya ang mga taga-nayon na muling ikinuyom ang kanilang mga kamao dahil mayroon na silang sandigan. Alam niyang nakahanap na siya ng katapat. Hindi na siya nang ahas na magsalita pa. Kasama ang kanyang collection team, tumakas sila papalabas ng nayon na parang mga basang sisiw. Ang buong compound ng village committee ay umalingaw-ngaw sa malakas na iyakan at sigawan ng tuwa. Hindi mabilang na mga taga-nayon ang yumuko ng malalim sa direksyon ko.
Sa pagkakataong ito, ang pasasalamat sa kanilang mga mata ay puro at walang halong pagkukunwari. Ang pagpapaalis sa Luyuan Company ay pansamantalang lunas lamang sa kagyat na problema ng nayon. Para tunay na buhayin muli ang lupaing ito, kailangan itong ganap na buwagin at itayong muli. Kinabukasan, ang convoy ng mga engineering vehicle ng Tianyan Group ay pumasok sa nayon. Hindi lang sila nagdala ng mga bagong, malalaking irrigation pipe network ng Tianqing Agriculture na sumusunod sa pinakamataas na pamantayan, kundi ibinalik din nila ang lumang purong tansong motor na kinuha ko noon. Ngunit, pagkatapos ay upgrade ng technical team ng aking farm, nilagyan na ito ngayon ng isang tunay na variable frequency control system. Kasabay ng matatag at malakas na ugong ng lumang motor, ang tubig ay muling bumulwak mula sa mga bagong tubo, habang dinidilig nito ang tuyot at bitak-bitak na taniman ng prutas. Ang lahat ng taga-nayon ay nakatayo sa gilid ng bukid, hinahayaang tumalsik ang tubig sa kanilang mga mukha. At umiiyak na parang mga bata, pero ang tubig na ito ay hindi na libre. May tubig na, pero kailangang baguhin ang mga dating patakaran. Yung dating sistema na ako ang gumagastos at nagpapakahirap, habang kayo ay nagpapakasarap lang. Hinding-hindi na mangyayari ulit. Simula sa araw na ito, ang Tianyan Group na ang ganap na mamamahala sa mga pasilidad ng tubig sa baryo. Ang bayad sa tubig ay kokolektahin ayon sa pinakamababang presyo sa merkado. Walang labis, walang kulang. Kasabay nito, kung gugustuhin ninyo, maaari kayong lahat na sumali sa aking ecological supply chain. Magbibigay ako ng libreng technical guidance at dekalidad ng mga punla. Iisa lang ang kondisyon. Dapat ay mahigpit na sumunod sa pollution-free standards ng Tianyan sa pagtatanim. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng mga ipinagbabawal na pestisidyo at pataba. Basta't makapag-ani kayo ng magagandang produkto, pagdating ng taglagas, bibilhin ito ng Tianyan Group sa presyong mas mataas ng 20% kaysa sa merkado. Bibilhin namin ang lahat, garantisado. Kung sino man ang magtangkang mandaya o manlamang, at sirain ang reputasyon ng baryo, agad siyang aalisin sa listahan ng kooperatiba, at hinding-hindi na muling tatanggapin. Hindi ito limos, kundi kooperasyon. Hindi ito pag-aalaga na parang bata, kundi mga patakaran. Iyan ang tunay na paggalang sa kanila, at ito rin ang pinakamatagalang kaligtasan. Nanginginig ang mga kamay ng kapitan ng baryo. Siya ang unang taimtim na pumirma ng kanyang pangalan sa kasunduan, at idiniin ang kanyang pulang thumb mark. Xiao Yan. Utang namin sa iyo ang buhay ng buong baryo. Mula ngayon, buong baryo, kung saan ka tumuro, doon kami susugod. Sino mang magtangkang magtaksil, ako mismo ang babali sa mga binti niya. Daan-daang mga taga-baryo ang pumila ng mahaba, walang tulakan, walang reklamo. Bawat mukha ay puno ng paggalang, pasasalamat, at pag-asa para sa isang bagong buhay. Nang araw na iyon, napuno ng mga pulang thumb mark ang kasunduan. Nagpatibay rin ito ng isang kasunduan para sa muling pagsilang ng isang nayon. 3 taon ang lumipas. Ang tagtuyot na minsan lang mangyari sa 100 taon ay matagal nang nakalipas. Ang dating walang buhay, at halos maubos at pagsamantalahan ng mga kapitalista na liblib na nayon. Ngayon, malaki na ang ipinagbago. Ang dating tiwangwang na lupain at mga patay na puno sa buong kabundukan ay nilinis na lahat. Pinalitan ito ng mga standardized na hagdan-hagdang taniman ng prutas na planado ng Tianyan Group. Pagsapit ng tagsibol, ang pamumulaklak ng mga puno ng peach at peras ay parang makulay na ulap na bumabalot sa buong bundok. Pagsapit naman ng taglagas, ang mga dekalidad na prutas na hitik sa mga sanga ay nagpapakalat ng nakalalasing na tamis at bango. Dahil nakakonekta ito sa high-end na cold chain logistics ng Tianyan Group. Ang mga prutas ng nayon ay direktang nakakarating sa mga mamahaling supermarket sa mga pangunahing lungsod sa buong bansa. Ang kita ng mga taga-nayon ay 5 beses na mas malaki kaysa dati. Ang mga kabataang dating nagtatrabaho sa malayo ay sunod-sunod nang nagsibalikan. Bawat pamilya ay nakapagpatayo ng bagong bahay at nakabili ng sasakyan. Araw-araw, umaalingaw ang masayang tawanan sa buong nayon. At sa bungad ng nayon, sa harap ng muling pinalaki, at napakagandang modernong water pump house, ang mga taga-nayon ay kusang loob na nag-ambagan ng pera para magtayo ng isang mataas na monumentong bato. Walang nakaukit ditong anumang walang kabuluhang papuri. Tanging 8 malalaking titik lamang ang nakaukit. Huwag kalimutan ang pinanggalingan. Itatag ang tiwala, itatag ang puso. Ito ang aral na nakatatak na sa kaibuturan ng nayon. Ito rin ang pinakamataas na paggalang na maibibigay nila sa akin. Isang dapit hapon sa simula ng taglagas, ako mismo ang nagmamaneho ng kotse. Pabalik sa nayon para tingnan ang sitwasyon ng pag-aani ng prutas ngayong taon. Kapapasok pa lang ng sasakyan sa bungad ng nayon, agad akong pinalibutan ng madyay giliw na mga kababayan. Ipinilit ni Aling Wang na isilid sa likuran ng kotse ko ang isang basket ng kopi pitas lang, na pinakamalalaki at pinakamapupulang mansanas. Namumula ang mga mata niyang hinawakan ng kamay ko. President Shin, tikman niyo po.
Napakakatamis po ng mga prutas ngayong taon. Kung hindi po dahil sa inyo, paano namin mararanasan ang ganito kagandang buhay? Nakangiti kong tinanggap ang mansanas, at pamilyar na nakipagbatian sa mga kababayan, habang dinadama ang init ng pagsalubong na matagal ko nang hindi naramdaman. Subalit, habang dumadaan sa wasak na gusaling gawa sa pulang ladrilyo sa dulo ng nayon, nakakita ako ng isang pamilyar na figura. Iyon si Tio Chin Man Kang. Nakaupo siya sa isang kinakalawang at sirang wheelchair. Napakadungis ng buong katawan niya. Hawak ang isang basag at may pingas na mangkok. Iniwan na siya ng asawa niya. Si Chin Lei ay nasa kulungan pa rin, pinagsisilbihan ang kanyang sentensya. Matapos siyang ma-stroke at maparalisa, umaasa na lang siya sa kakarampot na tulong na bigay ng nayon buwan-buwan. Sapat lang para hindi mamatay sa gutom. Nakangiwi ang bibig niya, nakatitig ang nanlalabo niyang mga mata sa masayang tanawin. Dati, dahil sa 100,000 piso, sinubukan niyang itulak ang buong baryo sa kapahamakan. Ngayon, sa ilalim ng aking pamumuno, sabay-sabay nang umuunlad ang buong baryo. Maliban sa kanya, habang buhay siyang mananatiling hiwalay sa kasaganaan at kaligayahang ito. Ito na ang pinakamalupit at pinakamakatarungang ganti para sa kanya. Hindi na ako nagtagal, tinapakan ko ang gas, dahan-dahang dumaan ang sasakyan sa mga guhong iyon. Sa labas ng bintana, dala ng hangin ng gabi ang bango ng mga prutas mula sa kabundukan. Habang pinagmamasdan ko ang masiglang lupain ito, nakaramdam ako ng kapayapaan at kaganapang hindi ko pa nadama kailanman. Ang tunay na malakas ay hindi iyong tinatapak-tapakan ang masamang tao sa putikan hanggang mamatay. Sa halip, ito ay ang pag-ahon mula roon. Ang pagtatakda ng mga bagong patakaran. Ang paggamit ng buong lakas para durugin ang mga kasinungalingan. At gamit ang malawak na pananaw, muling hinuhubog ang kaluluwa ng isang lupain. Ang lupain ito nahitik sa bunga. Sa wakas ay natagpuan na rin ang maaliwalas nitong landas. At ako, sa gitna ng mabigat na responsibilidad na ito sa lipunan, ay tumatahak na patungo sa isang mas malawak pang kinabukasan.